Wising na at magsaya, Kalimutan na ang problema. Tayo na't magpuri sa Kanya. Hallelujah. Hallelujah.
mapigilan ang mapangiti, pagkat sa piling mo'y langit. Pupurihin kita, Panginoon. Wala na kong hahanapin pa, pagkat pag-ibig mo'y sadyang bugas. Di ko mapigilan ang mapangiti, pagkat sa piling mo'y langit. Pupurihin kita, Panginoon. Sama-sama nating ipagpuni ang kadakilaan ng Panginoon. Anumang pagsubok ay kakayanin natin, sapat ang tulong niya sa atin. Hindi ko mapigilan ang magpangiti, pagkat sa piling mo'y langit. Pupurihin kita, Panginoon. Sama-sama nating ipagpuni ang kadakilaan ng Panginoon. Anumang pagsubok ay kakayanin natin, sapat ang tulong niya sa atin. Wala nang hahanapin pa, pagkat pag-ibig mo'y wagas. Wala nang hahanapin pa. Jesus! Magandang umaga po sa inyo mga kapatid. It's Friday. At Mr. Ernie, 2 araw na lang. Oo nga. Dalawang araw na lamang yung ating anniversary. At Pinakahihintay ng lahat. Oo. Naway lahat ay excited na Oo mga kapatid. Ha? Baka hindi na makatulog yung iba. Di po ba? Kaya, pero reminder mga kapatid, yung inyo pong mga tickets. Ilagay na lahat sa wallet, ilagay sa bag, para sa gayon hindi nyo po makalimutan. At plus, Mr. Ernie, na kailangan dalhin nyo po yung mga, kasi kanya-kanyang utensils ito, dahil wala naman po kaming ihahanda na para sa lahat. Dahil imagine, Mr. Ernie, more than 1,000 na tayo. Tama. Parang, magkikita nga ba tayo doon sa dami ng tao? Well, naway lahat tayo magkita dahil nga po yung kaming lahat ay excited after 2 years of pandemic. More than 2 years. More than 2 years to, ay magkikita tayong muli, mga kapatid. At yan ay dahil sa gawa ng Panginoon. Amen. Amen. At naway, habi nga po lahat tayo, no? Keep on praying, nabigyan tayo ni Lord ng magandang panahon. Siyempre, dahil sa, kung maalala ko nga, noong tayo na pumunta tayo, Mr. Ernie, ang lamig nun eh. At talaga na total jacket tayong lahat eh, di ba? Little Baguio nga daw yan ng Laguna eh. Oo nga, siguro mas maganda magdala rin po kayo ng konting panlamig ng konti, no? Dahil hindi natin alam, baka nga, pumunta kasi kami po niyan, ay talagang napakalamig eh. So para hindi po tayo magkagulatan lahat, ay magdala na rin po kayo, no? The best way magdala na rin po kayo ng panlamig. Dahil baka biglang in 2 days time, ay baka biglang lumamig to, ay lahat tayo manginig doon, mga kapatid. So anyway, 2 days na lang po, magkita-kita tayo sa Sunday, mga kapatid. Ha? At we hope and pray na lahat ay prepared na ang inyong mga sasakyan, ang mga pagkain, babaunin. At siyempre, muli, mga kapatid,
ang inyong mga ticket. Huwag niyong kakaligtaan. Anyway, bago tayo magpatuloy, tayo po'y manalangin muna. Panginoon, maraming po salamat muli sa panibagong araw na pinagkaloob niyo po sa bawat isa. Thank you for a new day na kung saan muli namin masisilayan ang iyong pag-ibig, ang iyong presensya, pagkakataon na makarinig kami muli ng iyong mga salita, ng iyong mga pagtuturo. Ihanda niyo po ang kaisipan at puso ng bawat isa upang maunawaan ang kahalagahan ng pagtuturo sa araw na ito. At tinataas ko rin po kaming dalawa ni Minister Ernie, O Lord, by your grace, O God, na fill us with your wisdom at wala po kaming sasabihin kundi mga bagay na gusto niyong iparating sa bawat isa. Maraming pong salamat. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Lord. Siguro, of course, no? North, South, East, West, magandang umaga po. At hindi namin po kayo babati isa-isa para alam naman namin lahat po kayo ay ever faithful na laging nariyan. Ngayon, yung ating pong verse of the week, no? Yung pa rin po, no? Proverbs chapter 1, verse 7. The fear of the Lord is the beginning of knowledge, but fools despise wisdom and instructions. At yung ating pagtuturo for today ay nakalinya pa rin po dyan, mga kapatid, ang ating pag-aaralan sa araw na ito. Dahil napakahalaga po niyan, yung ating tinatalakay na maaring hindi napapansin ng marami, pero napakahalaga po nito. Diyan magsisimula yung ating buhay na maganda. Hindi lang maganda, kundi right living. Kaya kinakailangan everything must start with God. Yes, Everything must definitely. start with God. Kung gusto mo na right living, gusto mo maging successful ka in everything, you have to start it with God. At kailangan natin ng wisdom. Hindi ito yung wisdom na kahapon, tinalakay po namin ni Pastor Simple, no? Yung sa James 3. Hindi ito yung karunungan na galing sa baba na kung saan ay lumilikha ng kaguluhan, nagkakaroon ng division, awayan, hindi po yun. Pero ito yung isang uri ng karunungan that comes from God, na kung saan ay punong-puno ng pag-ibig, at hindi lamang pag-ibig, talagang kakaibang saya Mr. Ernie, no? Kapag tayo ginagabayan ng Panginoon. But anyway, no? Siguro mas maganda magpatuloy na tayo, Mr. Ernie, no? Dahil Yes. maganda itong ating topic for today. Bagamat lahat naman ng topic natin ay napakaganda. Sige po, ibigay ko na po si Minister Ernie. Ayan, sa umaga pong ito, ang ating pag-aaral ay matatagpuan natin sa 2 Peter chapter 3, no? Verses 13 to 18. Ayan yung basahin ko. Nevertheless, we, according to His promise, look for new heavens and new earth in which righteousness dwells. Therefore, beloved, looking forward to these things, be diligent to be found by Him in peace, without spot, and blameless. And consider that the long-suffering of our Lord is salvation, as also our beloved brother Paul, according to the wisdom given to him, has written to you, as also in all his epistles, speaking in them of these things in which are some things hard to understand, which untaught and unstable people twist to their own destruction, as they do also the rest of the Scriptures. You therefore, beloved, since you know this beforehand, beware lest you also fall from your own steadfastness, being led away with the error of the wicked, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. So itong ating pag-aaral ay binabanggit ni Peter has something to do with the end times, no? And kasama na dito yung siyempre darating yung apostasy that has been given to us ngayon pa lamang na binibigyan na tayo ng mga salita ng ating Panginoon na there will be apostasy in the last days. In fact, no,
yung ang tinatawag na the great abomination ay siya ang pinaka magdadala ng lahat ng gulong ito, no? So the coming of the day of God is what every Christian must hope for and earnestly expect. Of course, no? That's the second coming of our Lord. And for it is a day when Christ shall appear in the glory of the Father and evidence His divinity and Godhead even to the unbelievers. Ito yung darating na panahon na ipapakita ng Panginoong Yesus kung sino siya, hindi lamang sa ating mga mananampalataya, no, in His glory, but also to those who rejected Him. Okay? We look for new heavens and new earth in which a great deal more of the wisdom and power and goodness of our God and Savior. So there's more, no? Even after what we have been receiving right now, pagdating ng ating Panginoon, there will be more revelation coming from the Lord. Kaya nga, sabi nga, Pastor Rafi, hindi natin alam kung ano pa yung mga marami pang magagandang bagay tayong inaasahan, no? Kaya lang may warning at dito tayo iikot no? Ito may kinalaman nga sa wisdom na pinag-uusapan, no? Peter gave a word of caution that we are in a great danger of being seduced and turned away from the truth, no? Makita natin to sa verse 17. You therefore, beloved, since you know this beforehand, beware lest you also fall from your own steadfastness, being led away with the error of the wicked. No? Because of the coming apostasy, tayo'y pinag-iingat din. Dahil narito pa tayo sa sandaigdigan kung saan, kung hindi tayo mag-iingat, ayan nga ang ating pag-uusapan, kung ang karunungan na galing sa Diyos ang hindi natin bibigyan ng diin sa ating buhay, ay makikita natin na pwede pa rin palang madaya. Hindi ba sabi ng salita ng Diyos that even the elect would try, the enemy would try to deceive. Kaya nga po, napakaganda ng pag-aaral na ito kasi binibigyan na tayo ng mga, ang tawag nga doon, mga pamamaraan, no? Guidelines. Guidelines upang tayo ay maging handa. Pag dumating, in fact, kahit sa panahong ito ay nararanasan na natin yung tinatawag na apostasy na yan. No? Paul speaks of the same warning to the believers sa Colossians 2:8. Then sabi doon, don't let anyone capture you with empty philosophies, high-sounding nonsense. Tingnan nyo, high-sounding nonsense that comes from human thinking and from the spiritual power of this world rather than from Christ. Naku, marami tayong mabibigay na example ngayon, no? Marami na hong filosofiya which are unscriptural. Gawa na po ng tao at I don't have to give anymore. Siguro nga talagang nalalapit na kasi kitang-kita na natin sa ating paligid na sabi nga may kanya-kanya ng katotohanan ng tao no? This is my truth and you accept my truth, you accept me for what I am. And nobody, no? So many people now no longer cares about God, nor the scriptures. Kaya tayo mismo ay binibigyan ng pag-iingat. No? Si Spurgeon sabi niya, few attain. No? Ito po yung mahalagang pakinggan natin. No? Kasi akala natin ay porket narito na tayo sa ganitong gawain, we can take it easy. Even Spurgeon, no? Anong century pa si Spurgeon, has been giving the Christians warning. Sabi niya dito, few attain to the knowledge and acknowledgement of doctrinal Christianity. So even during those times, there were already these apostates na nasa paligid nila. No? To keep in the way of practical godliness, which demands a great deal of self-denial and suspicion of ourselves. Itong sinasabi ni Spurgeon na suspicion of ourselves, meaning kahit tayo must be very careful to examine ourselves, our motives, no, sa mga ginagawa natin. Kasi maaaring tayo, we're doing the Christian act, but with the wrong motive. Kaya sabi dito, we must also be suspicious of ourselves. And that will take humility, no? And tinatawag na reflection on our part sa pamumuhay nating mga Kristiyano, no? Submitting to the authority of Christ is the narrow way. Totoo po yun. Hindi po madali. Kaya nga dito sa Matthew 7:13-14, binigyan na rin tayo ng warning ng ating Panginoon. You can enter God's kingdom only through the narrow gate. The highway to hell is broad. Dito sa version na to, nalagay, the highway to hell is broad and its gate is wide for the many who choose that way. But the gateway to life is very narrow and the road is difficult and only few ever find it. No? So
binibigyan po tayo dito ng babala na hindi natin pwedeng, yung buhay Kristiyano natin, hindi natin pwedeng hindi seryosohin. We must take our faith seriously, especially sa mga panahon ngayon. Nako, na hindi pwedeng sabihin porque tayo nasa church na, tayo na, nako po, mamaya mapakita ko sa inyo kung paanong Kristiyano na nawala pa, no? If ever they are really genuine Christians, no? Christians must be perfecting holiness. Ito po yun eh. The wisdom that we have been talking about should produce what? Holiness. Ito po kaya sinabi nga ni Spurgeon, sinabi rin ng Panginoon, hindi madali because we are fighting against the very people, the very influences that do not want us to actually attain holiness. Okay? Christian must be perfecting holiness that they may not be only blameless before men, but also in God's sight. Ito nga yung sinasabi natin kanina. Pwedeng sa harap ng tao, ikaw ay mabango, tama yung ginagawa mo, pero not in the sight of God. Kaya nasabi dito, be suspicious of yourself. No? Meaning, be reflective in all our actions, no? In everything that we do. And all this deserves the greatest diligence. This is coming from Spurgeon. No? He who does the work negligently can never do it successfully. Ulitin ko, ha? He who does the work negligently, pag pinabayaan mo ang paghahanap ng karunungan at pag-iingat sa pamumuhay bilang Kristiyano, will never be successful. In fact, sa Jeremiah 48:10, nakakatakot po yung warning. Cursed is he who does the work deceitfully. Cursed is he who does the work deceitfully. At sa ibang version sa NASB, cursed is he who does the Lord's work negligently. So hindi ka pwedeng, kagaya namin mga manggagawa, hindi lang, sige, basta-basta, sige, ayos na yan. O nakapag-preach, hindi ho pwede, no? We have to take every word of God very, very seriously. Because the way we accept the word of God will be reflective of whether we are attaining holiness or not, no? We must seek for knowledge and labor. Look at the word used. And labor to get understanding, in hope that it shall be given us from above. Remember, wisdom is revelational. The knowledge that comes from above is revelational. Kaya ulitin ko, we must seek for knowledge and labor to get understanding in hope that it shall be given us from above while we are diligent in using proper means to attain it. No? So makita natin dito na binibigyan ng diin kung gaano kahalaga ang karunungan na dapat nating matanggap sa pamamagitan ng sinatawag na pagsusumikap at pagbibigay oras at panahon. Sa 1 Corinthians 2:14, but people, ito po yan, basahin ko muna, but people who aren't spiritual can't receive the truth from God's Spirit. It all sounds foolish to them and they can't understand it, for only those who are spiritual can understand what the Spirit means. So a person who does not have the wisdom coming from God would come to a point wherein yung spiritual life niya, no, and I'm talking here of believers, no, ay pwedeng unti-unting mamatay. Kasi nga, you have not developed that kind of appreciation for the wisdom of God. Kaya pag may mga dumating na mga tinatawag na sitwasyon sa buhay natin at hindi tayo nag-alaga ng ating spiritual life, meaning, yung spirituality mo mahina, you will not appreciate the Word of God. Hindi na tunay, si Oswald Chambers has been giving emphasis on this. Sabi niya, alagaan ninyo ang spiritual life ninyo. Kasi pag dumating ang panahon na may mga dadanasin kayo at hindi kayo nakapag-establish ng katotohanan ng salita ng Diyos sa inyong buhay, magiging mabuhay ang spiritual nyong buhay. And that is very dangerous. No? Sabi, Those who are not well instructed and well established in the truth are in great danger of perverting the Word of God. Are you listening? Those who are not well instructed and well established in the truth are in great danger of perverting the Word of God. Ito nga po yung sinasabi ko sa inyo. Examples are Luke 8:14. Those who heard the gospel and yet gave in to the riches
and pleasures of life. Di ba? Pastor Rafi, ito, nakarinig na. No? Pero, nang dumating ang pleasure, ang riches, hindi niya na-resist. Meron pa, no, sa 2 Timothy 4:10, si Demas, no, a Christian worker who discontinued to serve God because of his love for the present age. In fact, nakasama ito ni Paul. Sabi nga ni Paul, di ba, if you remember the time na ayaw niyang isama si John Mark, dahil nagka-problema silang dalawa ni Barnabas. Sabi niya, padala mo sa akin si Demas na lang kasama ko. And yet, Demas, eventually what? Diyos lang nakakaalam. Pero it's a very good example pag hindi ka established sa truth of God and you have not really appreciated the wisdom that, ito pong ginagawa natin. Kung tunay tayong nakikinig, we're taking all the words of God seriously and put them into practice, mahihirapan po tayo dahil meron mga challenges na darating sa buhay natin. Sa 1 Timothy 1:18-20, si Hymenaeus and Alexander, no, they rejected the good conscience. So, tayo rin po, no, kung sila tinatawag na dumating sa point na hindi nila pinag-ingatan ang kanilang spiritual na buhay to the point that they have not received more of the wisdom that is coming from God because of negligence and carelessness in their Christian life, maaaring ito po ang maging resulta sa atin. No? Only God knows kung ano po talaga ang kalagayan ng mga taong iyon, pero tayo po'y binibigyan ng diin, no, pagdating sa pag-aaral na ito. No? Those who are not well instructed, nabasa ko na pala, ito pala. Those who are not instructed and well established in the truth are in great danger of perverting God's word. Those who have heard and learned of the Father are secured from misunderstanding and misapplying any part of the word of God. Errors in particular concern the holiness and justice of God, which are the ruins of many. Ito po, nangyayari na po ito sa atin ngayon. Errors in particular concern the holiness and justice of God, which are the ruins of many. Ano pong naririnig natin ngayon? Kahit Christian, sabihin ganun, mahal tayo ng Diyos. So sa madaling salita, pwede namin gawin yung gusto namin kasi mahal naman tayo ng Diyos. Nakakalimutan natin na ang Diyos ay banal, and He is righteous, and He is a just God. No? Napag-aralan po natin ito. I remember we discussed this also sa Jeremiah na ang mga Israelitas have the wrong concept of the justice of God, and what did they do? They forgot that God is holy and He will not tolerate sin. He will always deal with sin. Okay? So, si Oswald Chamber, no, also speaks of the pitfall of many Christians, no, sa My Utmost for His Size, sabi niya, the great enemy of the Lord Jesus Christ today is the idea of practical work that has no basis in the New Testament but comes from the system of the world. This work insists upon endless energy and activities but no private life with God. Busy, no? Endless energy and activities but no time to hear from the Lord. Delikado po yun. Kaya nga pag dumating ang mga problema, naalala ko yung isang nabasa ko, totoong nangyari ito. Very busy siya sa church. This is a Christian lady. Very busy siya sa church hanggang sa na-discover niya na yung kanyang asawa meron ng mistress. At sinisipan niya ang Diyos. Sabi niya, naglilingkod ako sa iyo. Busy ako sa church. Binigay ko lahat sa church. Bakit mo pinayagan na magkaroon ng mistress ang asawa ko? Hindi naman ho siya nakarinig sa Diyos. At ang feeling niya, basta gagawa ako ng gagawa. Pero yung relationship niya sa Diyos, napabayaan niya. Alam niyo ang nangyari dahil doon? Ito ha, very busy. Alam niyo ang ginawa niya? Tumiwalag siya. From then on, she never served God. Walang guidance walang karunungan galing sa Diyos. Yan yung sinasabi natin dito, no? He also adds, no? Chamber also adds, the central point of the kingdom of Jesus Christ is a personal relationship with Him, not public usefulness to other. Don't hear what I am not saying, but reflect on that, my brothers and sisters. I will repeat that. The central point of the kingdom of Jesus Christ is a personal relationship with Him, not public usefulness
to other. Kaya pala sabi niya sa Matthew 7, lumayas kayo, hindi tayo magkakilala. You did not hear any instruction from me. You were not asking any instruction from me. You were doing your own thing. Kaya sabi niya, lumayas kayo, hindi tayo magkakilala. Wala tayong relasyon. Gumawa ka ng gusto mo. At kaya nga, kagaya na minsan, sisisihin mo pa ako ngayon na yan ang nangyari sa'yo. No? Nakakatakot po, no? That's why we need to look at this. And he concluded, no? Chamber concluded saying, but if this time of soaking before God is being spent in getting rooted and grounded in Him, which may appear to be impractical, then you will remain true to Him whatever happens. Hindi po yan padamihan ng gawain. Ang pinakamahalaga po dito ay ang pagbibigay natin ng halaga ng ating relasyon sa ating Panginoon. Kasi sabi nga niya, hindi ba sa Ephesians 2:10, ako ang naglikha ng inyong mga good works. So sa akin kayo hihingi ng instruction at bibigyan ko kayo ng karunungan kung paano ito gagawin. Pero ano nangyari, no? Ayun na nga po, at maraming Christian, nadadaya ng kaaway. Kaya nga pag medyo hindi na-appreciate, medyo hindi na maganda ang blessing, magtatanong, bakit ganun? Ang sipag-sipag ko naman sa gawain. Baka ho, dealing ni Lord sa atin yan na sinasabing, hindi naman tayo nag-usap, ikaw lahat gumawa niyan. Okay? And doing your own thing is a definition of sin, by the way. No wonder Peter, in verse 18 of 2 Peter, encourages every believer to grow in the grace and knowledge of our Lord, Savior, Jesus Christ. Ano ang number 1 dito sinasabi niya? Grow in the knowledge and grace. Naroon po lahat. Doon po lahat manggagaling ang karunungan, pati ang gawa. Yan po ang bunga na sinasabi. Kaya pag sinabing bunga, bunga ng relasyon mo kay Kristo. Dahil sa karunungang ibinigay sa iyo, bunga ng iyong patuloy na pakikipag-ugnayan sa Kanya. Hindi ba kahit kami mga worker, hindi kami gagawa ng walang instruction galing sa aming pastor. Kahit na ano pang ganda, ang una namin gagawin, hihingi kami ng instruction. At kung ano instruction kay kursunada namin o hindi, gagawin namin kasi yun po ang instruction. Ganon din po sa Panginoon. Siguro nga yung iba, pastor, kaya ayaw lumapit sa Panginoon. Ayaw nilang makarinig ng hindi magandang instruction. Yung inconvenient, yung nangangailangan ng self-sacrifice, yung kakalimutan ng sarili, ay ayaw nila noon. Eh yun yung karunungan na yun, galing sa impyerno. Pagka ganon nung umiiwas tayo, dahil ang tunay na karunungan galing sa Diyos, ay may kasama ho talagang sakripisyo. Sabi nga ni Lord, di ba, if you do not carry your cross and not follow me, yun na nga, liwanag and follow me, you cannot be my disciple. So dito, the stronger the grace of God working in us, the more steadfast shall we be in truth. Ulitin ko po. The stronger the grace of God working in us, the more steadfast shall we be in truth. 2 Corinthians 9:10. Ito po, binibigyan ng linaw ang binanggit kong yon. 2 Corinthians 9:10. Now he who supplies, listen, now he who supplies seed to the sower. Who is the supplier? Jesus Christ, okay? Now he who supplies seed to the sower and bread for food will also supply and increase your store of seed and will enlarge the harvest of your righteousness. So saan manggagaling ang righteousness natin? Hindi po sa atin, sa Diyos po. Sa Diyos po. Pangalawa po, to exert time and effort to know Him more clearly and more fully, to know Him for better purpose as to be more like Him and to love Him. Ito po yung sinasabi natin kanina, paano to grow in the knowledge and grace of our Lord Jesus Christ. What should we do? We need to exert time and effort to know Him. Hindi lang basta to know Him,
to know Him more clearly and more fully. More fully. To know Him for better purpose. Meaning for us to really see the vision God has for us, either individually or corporately. Kaya nga minsan, pag may corporate vision, tapos hindi ka kasali, ay, hindi yan dapat ganyan. Hindi, ayun na ho problema. Sabi nga ng Mami Ligaya, hindi nakarinig sa Diyos yan. Kaya nakakontra na nakakontra. Okay? So, pag nakarinig tayo sa Panginoon and we are given a commission or a mission order in the church, sasabihin mo, kaya pala ito binigay na message sa akin kasi meron kaming mission as a church. So, one spirit pagka ganoon. Okay? So, Luke 14:33, let the same way any of you who does not give up everything cannot be my in the same way, any of you who does not give up everything he has cannot be my disciple. Minsan nasa isip lang natin dito yung material, di ba? Minsan nasa isip lang natin dito yung mga possession, yung oras. Hindi po pag sinabing ito, lahat po. Lahat. Yung paborito kong KKK. Karapatan, katwiran, karanasan, are we willing to give them up? Because that's the way to carry your cross. Sa Philippians 3:10, ito po, maliwanag na maliwanag, coming from Paul, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His suffering, being conformed to His death. Yun po yung more fully na sinasabi kanina. Diba? To know Him more clearly and more fully and to be able to be like Him and to love Him more. So the motive in serving God is definitely when you love somebody, you're willing to give up everything. It's loving God, my brothers and sisters. It's not being good. Uulitin at uulitin ko po yun. It is not being good. It's all a question whether all we are doing is for the love of Christ. And the last one, our knowledge of Him conform us more to Him and bind Him more to us. Ang ganda. Our knowledge of Him conform us more to Him. Mas nagiging wangis tayo ng Kristo and we become more one with Him. Mas nagiging matibay yung ating pakikipag-isa sa ating Panginoong Yesus. Sa Ephesians 4:15, instead, speaking the truth. Pag sinabi yung speaking the truth, hindi lang po ito salita. It's verbal and behavioral. Di ba sinasabi minsan, hindi kita marinig kasi sa hindi magandang ugali mo o sa hindi mo magandang ang tawag dito, hindi magandang lifestyle, di ba? So when Paul speaks of instead of speaking the truth, we can also speak by our action. Sabi dito, instead speaking the truth in love, we will into all things grow up, eto na yon, into Him. Okay, maliwanag po. We will all grow up into Him who is the head, that is in Christ. How are we going to grow into Christ? Hindi sarili nating paraan para tayo lumago. Diyos pa rin. Hindi sa sarili nating timetable gusto natin magbago na ngayon. Diyos pa rin. Hindi sa ating pamamaraan kung paano natin babaguhin ang ating sarili. Diyos pa rin. And Colossians 1:10, that you may walk worthy of the Lord, fully pleasing Him. Ito po, being fruitful in every good work, increasing in the knowledge of God. How wonderful. How wonderful that God is giving us all these instructions. And may I conclude by quoting again James 3:13, for us to reflect on. And ito po yun. Who is wise and understanding among you? Let him show by good conduct that his works are done in the meekness of wisdom. Uulitin ko po. Who is wise and understanding among you? Let him show by good conduct that his works are done in the meekness of wisdom. In Jesus' name, amen. Di pa tayo tapos, mga kapatid. Thank you, Lord. Ako lang po yun. Siguro, batiin natin muna yung mga birthday sa araw na ito.
October 21. So, ang mga may birthday po, si Brother Boyet Ceremonia sa Talim, no? Talim Prayer Meeting. Sister Emerita Mosquera. Sister Ana Toralba. Brother Jim Escondo. Yes. Brother, happy birthday. Happy birthday, Brother At Jim. Brother Mon Dismaya sa Sampabian. Kaya happy birthday, Brother Bong. birthday. Pasok. Happy Thank you, birthday. Lord. Happy birthday. Enjoy your day. Ngayon, bago tayo magpatuloy, pakinggan natin muli ang ating bagong awitin, no? Yes. Sa the whole week natin. At thank you, Lord, at we are talaga blessed by the Lord na marami tayong mga awitin na natatanggap. At this time nga, no? Sabi nga ni Steria last, I think Tuesday yon, na hindi lamang mga manggagawa ang merong awitin, kundi ang mga bawat member. Yes. Okay, pakiatin na pong panoorin at pakinggan ang bagong awitin. Ay, Tagita. There were nights I felt lost. There were days I was afraid. There were tasks that seemed too great. There were seasons I was weak, but again and again you rescued me. Time after time I am free. I will sing of your glory, oh God. I will speak of your might, oh God. I'm forgiven and I'm saved. I'm cherished and I'm loved by my wonderful God, by my powerful God. I can stand. Where can I hide? It is in your arms. Where can I thrive? It is in your care. Where can I rest? It is in your house. Where can I shine? It is in your love. Yes, again and again you rescued me. Time after time I am free. I will sing of your glory, oh God. I will speak of your might, oh God. I'm forgiven and I'm saved. I'm cherished and I'm loved by my wonderful God, by my powerful God. I will sing of your glory, oh God. I
I will speak of your might, oh God. I'm forgiven and I'm saved, I'm cherished and I'm loved by my wonderful God, by my powerful God. I can stand whatever the world throws at me. My Lord is forever with me. Darkness will not consume me, for His light is shining at me. I will sing of your glory, oh God. I will speak of your might, oh God. I'm forgiven and I'm saved, I'm cherished and I'm loved by my wonderful God, by my powerful God. I will sing of your mercy, oh God. I will speak of your grace, oh God. I am precious in His eyes, I am lovely in His eyes. I am grateful, my God, in your presence, my God. I will stand, I will stand. Mon, sa bagong awitin. Okay. Okay. Thank you, Lord. Maraming salamat, Doc Mon. Maraming salamat sa bagong awitin at talagang salamat sa Panginoon. Ha? Marami po tayong mga awitin na nalilikha at ito'y isa sa mga, nasabi nating regalo ng Panginoon sa ating komunidad. Ngayon, sa ating pong pag-aaral, pagpapatuloy pa rin po tayo sa Book of Proverbs. May mga ilang points lang po akong gustong bigay o ipagkaloob sa bawat isa. At meron tayong dalawang scripture sa Book of Proverbs. Unang-una, ang Book of Proverbs po, it's all about everyday life. Ito yung mga bagay na nangyayari sa araw-araw ng bawat tao. Kaya hindi po ito hindi ito mahirap unawain dahil ito'y everyday life. Hindi lamang po yon, ang Book of Proverbs, it gives practical suggestion for effective living. Practical suggestions. Hindi siya po mga doktrina o pagtuturo, kundi it's a practical suggestion para maging masaya tayo sa ating buhay. Hindi lamang po yon, ang Book of Proverbs, it contains deep spiritual insight drawn from experiences. Naalala niyo po a few months ago na naging topic natin yung spiritual breakthrough. Malaki po ang relasyon nito. Dahil doon sa spiritual breakthrough nyon, isa sa meaning niya ay a deeper understanding of biblical truth. A deeper understanding. Ito rin po, ito'y kumbagay, ang ating mga pinagdaanan sa ating buhay ay it's a learning lesson para sa ating lahat. So hindi lamang po yun, ang Book of Proverbs, it focuses on God, His character, His works, and blessings. And it tells us how to live in close relationship to God. Yan ang Book of Proverbs. Ngayon, tingnan na po natin ngayon itong ating pag-aaral. No? Meron tayong dalawang scripture na titignan. Unang-una, ito pong Proverbs chapter 11, verse 30. Ganito po nakalagay. The fruit of the righteous is a tree of life, and he who wins soul is wise. He who wins soul is wise. Dito po sa 2 Corinthians, napakaganda po sinabi rito ni Paul
chapter 3 para tayong lahat ay aware sa ating buhay bilang isang Kristiyano. 2 Corinthians chapter 3, simulan ko po sa verse 1. Sabi rito, servants of the new covenant, does this sound as if we were again boasting about ourselves? Could it be that, like some other people, we need letters of recommendation to you or from you? You yourselves are the letter we have written on our hearts for everyone to know and read. It is clear that Christ himself wrote this letter and sent it by us. It is written, not with ink, but with the Spirit of the living God, and not on stones, tablets, but on human hearts. So yung sinasabi po rito ni Paul, tayong lahat as a Christian, ay public display. Ang public display tayo ng ano? Public display po tayo ni Christ. Na sa pamagitan ng ating mga buhay, ay makikita po nila na malaki ang pagkakaiba ng isang Kristiyano at hindi Kristiyano. Public display tayo of God's, masabi nating great work sa buhay ng isang tao kung paano ito nabago. Now, dito po sa ating pag-aaral nga na Proverbs 11:30, a wise person is a model of a meaningful life. Pag sinabing meaningful life, meron siyang tinatawag na having a purpose or direction. So, ibig sabihin, tayo, noon po na, bago natin nakilala ang Panginoon, ang buhay natin ay walang direksyon Walang direksyon ang buhay nating lahat. At wala tayong, kumbaga, nalalaman sa purpose ng ating creation. Kaya maraming tao na para bang masabi nating ligaw dahil hindi nga nila alam na bakit nga ba ako nilikha ng Panginoon? Bakit nga ba ako nandito sa mundong ito? Bakit nga ba ang buhay nito parang wala. Basta siya'y buhay lamang na nabubuhay ka para kang nandun lamang sa isang gulong na umiikot lamang at paulit-ulit lamang. Kaya nga po, sabing meaningful, tayong lahat, by the grace of God, nalaman na natin ngayon ang purpose ng ating creation. The purpose of our creation is, number one, is we were created to be like Christ. We were created to serve God. And we were created for a mission. At ang mission natin yan ay to go out. Lumabas tayo at i-share natin ang magandang balita ng ating Panginoon. So, meron na tayong nalalaman ngayon na ito pala yung purpose ng life ko. Akala ko, basta dumating lang ako sa mundong ito, magtatrabaho, kung lalo sa mga kababaihan, di ba? Maglalaba na lang ba ako? Magluluto na lang ba ako? Mag-aalaga na lang ba ako ng bata? Yun na lang ba ang buhay? Actually, hindi po yun. Yung nga po isang naging problema, marami ang hindi nakakaalam na nilikha tayo ng Diyos for a purpose. Meron dahilan bakit tayo nandito lahat. Now, katulad nga rin po sabi, like a tree tayo, like a tree attracts people to its shade. Tayo nailan tulad sa isang puno, sa isang malaking puno, na merong shade, merong sisilungan. Na kung saan, his or her sense of purpose attracts others who want to know how they too can find meaning. Para bang tayo, kaya sinabi ko kanina sa 2 Corinthians chapter 3, we are all public display. Na sa pamagitan natin ngayon, ng ating buhay bilang isang Kristiyano, maraming tao na-attract. Maraming tao ang nagtatanong na paano kayo nagkaroon ng ganyang buhay? Ba't napakasaya ninyo kahit na in spite of na maraming problema, pero ang saya-saya ninyo. So yung buhay natin nakaka-attract. Nakaka-attract ito. At marami rin nagtatanong, paano ko magkakaroon ng ganyan? Paano ko magkakaroon ng direksyon ng aking buhay? So sa pamamagitan natin, we as a Christian, at nagkakaroon ngayon sila ng meaning na hindi pa ang buhay pala hindi lamang basta buhay na walang value. Meron. At yes, pamamagitan ng ating Panginoong
Jesus. Amen. Now, dito rin po, no? A righteous person seeks God and godly wisdom. So, isang tao na matuwid sa grasya at awa ng Panginoon, he seeks God. Ibig sabihin, araw at gabi awitin natin kanina, araw-araw ang hanap ko'y ikaw. Araw-araw, wala siyang hinahanap kundi ang ating Panginoon. Kaya nga po dun sa Psalms 40 verse 8, ayan yung basahin ko po to. Napakagandang verse po nito. Psalms 40 verse 8. Yan. Ganito nakalagay. How I love to do your will, my God. I keep your teaching in my heart. Seeking God. Seeking the will of God. Na everyday po yan, na kinakailangan talaga na, Lord, ano ba ang will mo sa buhay ko? Lord, ano ba ang will mo for me today? At everyday po yan na ating hihingi sa Panginoon na ano ba ang ipagagawa mo sa akin sa araw na ito. At kapag ganun po ang ating naging attitude, no? Always seeking God at talagang yung ating hinihingi yung godly wisdom. Dahil kay James sabi po doon na if you lack wisdom, you pray to God and God will give it to you generously. Kasi wala naman tayong godly wisdom eh. Meron tayong karunungan, pero itong karunungan pong ito ay hindi naging daan para makilala natin ang Panginoon, kundi naging daan ito upang lumayo tayo sa Panginoon, relying on our own understanding, thinking. But this time hindi. Kundi tayo ay humihingi ng karunungan mula sa Diyos. So as a result of following words of commands, itong taong righteous na ito, he touches the lives of others with life and healing. With life and healing. Just imagine, tayo, ginamit ng Panginoon, tayo binigyan niya ng bagong buhay, bagong kaisipan, bagong puso, at sa pamagitan ng ating mga testimony, ating mga patutuo, maraming tao ang nagkakaroon ng pag-asa. Nagkakaroon ng buhay, nagkakaroon ng kagalingan, hindi lamang physical healing, kundi more on spiritual healing na mayroong pag-asa. Which is, yun naman po talaga ang totoo. Maraming tao nawawalan ng pag-asa. But through us, na ginagamit ng Panginoon, binigyan ng bagong buhay, ginamit niya tayo. For many souls, ang maidagdag pa sa kaharian ng Panginoon. Now, sa Proverbs chapter 10, verse 21, ang sabi doon, the lips of the righteous nourish many, but fools die for lack of judgments. Just imagine, the lips of the righteous nourish many. Tayo, bawat salita natin, ang bawat salita natin, nagbibigay ng buhay, nagbibigay ng kalakasan, kasi hindi na po yung ating sariling karunungan ang nananaig, kundi yung karunungan na mula sa Diyos. Buhay na may, o salita na may buhay. Ngayon, ito rin po, no, itong these Proverbs, tinuturuan tayo that we can save soul. We can save soul. Tayo, gagamitin ng Panginoon para mailigtas natin ang mga tao from error and folly sa pamamagitan ng ating buhay. Bilang, sabi ko nga po, isang magandang halimbawa of a true Christian. So hindi lamang yon, ang righteous man help others find it and out of it. So tayo, gagamitin ng Panginoon. At yan po yung ating, tandaan niyo mga kapatid, yung ating life verse. 2 Timothy chapter 2 verse 2. Take the teachings that you heard me proclaim in the presence of many witnesses and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Ito po yun. Tayo na pinagkatiwalaan ng Panginoon ng isang kayamanan. At yung kayamanan na yan ay ang karunungan mula sa Kanya. At ito naman ay ating ibabahagi, i-share sa mga tao na yun din ang kailang magiging layunin to win soul. Amen. At naway, huwag tayong ma-sidetrack, mga kapatid. Ha? Now, God has a great delight in those who turn others to righteousness. Ang Diyos ay tuwang-tuwa sa mga tao na
Marami siya nadadala sa kaharian ng Diyos. Tingnan niyo po dito sa Daniel chapter 12. Napakagandang verse po dito sa verse 3. Daniel 12 verse 3. Now, the wise leaders will shine with all the brightness of the sky, and those who have taught many people to do what is right will shine like the stars forever. Tayo, naihalin tulad sa isang star, isang bituin na nagniningning dahil sa tulong at grasya ng Panginoon, yung ating new life. But may warning. For those causing others to sin, sa Matthew 18. Hayaan yung basahin ko po to. Ito naman yung mga tao na naging dahilan, naging sanhi ng pagkawala ng isang tao. Sa Matthew chapter 18, sa verse 6 and 7, sabi po rito, if anyone should cause one of these little ones to lose his faith in me, it would be better for that person to have a large millstone tied around his neck and be drowned in the deep sea. How terrible for the world that there are things that make people lose their faith. Such things will always happen, but how terrible for the one who causes them. Warning, beware. Tayo, papag-isipin natin na sa positive side, Lord, ilan na kaya nadala kong kaluluwa sa iyo? Sa negative side, ilan na kaya na-stumble sa atin? Ilan na kaya ang nawala dahil sa hindi tayo naging maingat sa ating buhay? Mga kapatid, tandaan natin, tayong lahat, no? By the grace of the Lord, talagang binigyan ng Panginoon ng pagkakataon to win soul. Pero tandaan natin, ang ating paghahayag is all about Jesus Christ. Now, tingnan natin ngayon itong isa pang Proverbs. No? Proverbs chapter 28, verse 13 and 14. He who conceals his sins does not prosper. But whoever confesses and renounces them find mercy. Ito naman ay panibagong reminder para sa ating lahat. Now, it is a human nature, part ng human nature natin to hide our sins. Human nature, na itago mo ang kasalanan o kaya pagtakpan ang kasalanan. It is hard to learn from a mistake if you don't acknowledge making it. Oo nga naman, paano ka matututo? Paano tayo matututo kung hindi natin i-acknowledge na talaga nagkamali tayo? Paano tayo matututo? Mangyayari, willfully nagagawin na ng tao ang kasalanan kasi nga itinago eh. Ayaw ng Panginoon po yun. Now, what good is a mistake if it doesn't teach you something? Ano nga ba ang kabutihan ng pagkakamali kung wala naman na ituro sa atin? Bagamat lahat naman tayo nagkakamali, di po ba? Pero ang mahirap doon, kapag itinago natin, inilihim natin to, and we did not acknowledge in sin na yon, hindi tayo matututo at hindi po tayo lalago. Ngayon, isa napakagandang halimbawa rito. Sa Psalm 51, si David. Siya'y napakagandang halimbawa kasi tingnan po natin yung kanyang confession dito. Psalm 51, sa verse 3, sabi niya, I recognize my faults. I am always conscious of my sins. I have sinned against you, only against you, and done what you have considered evil. So you are right in judging me. You are justified in condemning me. Napakagandang testimony. Si David, nagkamali siya, tinanggap niya, inamin niya before God. Sa 1 John chapter 1 verse 9, sabi doon, if you confess your sins, God will forgive you. Ngayon, everybody makes a mistake. But ito po yung tingnan natin mga kapatid, no? I-take note natin ito. Everybody makes a mistakes, but only fools repeat them. O nga naman, lahat tayo nagkakamali.
Ang problema, kung uulitin mo, then isa kang hangal. Di po ba? Kung paulit-ulit na gagawin, yun yung sabing willful sinning. At sa Bible, sinasabi doon sa first letter of John, chapter 5, na kung ang taong ito ay continuously sinning, sinasabi po doon, you don't have to pray for them. Huwag mo na silang ipagdasal. Kaya ingat po tayo. Bagamat, sinasabi natin, ang tao'y nagkakasala, everybody commits mistakes. Pero, huwag mo naman pangalawahan at pangatluhan. Kasi lalabas na ikaw ay isang, masakit mang salita, stupid. O sa Tagalog ay hangal. Amen. Now, tuloy tayo. Remember the first step towards forgiveness. The first step towards forgiveness is confession and repentance. Kailangan po yun. Para tayo makatanggap ng kapatawaran sa ating Panginoon, we have to confess the sin, we have to admit the sin, and repent. Naalala niyo kay Mary Magdalene sa John chapter 8, sabi ng Lord, I have forgiven you, but sin no more. Huwag ka na magkasala. Na kung hindi, judgment na ang darating. Now, sinasabi rin po sa verse 14, sa verse 14, Blessed is the man who always fear the Lord, but he who hardens his heart falls into trouble. So, meron dalawang choice na sinasabi po rito sa Proverbs 28 verse 14. Dalawang choice, to fear God or to harden your heart. Saan kaya ang tao ngayon? Fear God or you harden your heart? Now, as a holy God, His great love, yung pag-ibig ng Panginoon sa atin, for us, will respond with discipline to get us to turn from sin. So yung pag-ibig ng Diyos, nandyan yan. Hindi mawawala po yan. But, sinasabi sa atin, but God will discipline us. Didisiplinahin Kanya. Dahil sa Kanyang pag-ibig, para hindi na natin ulitin ang pagkakamali. Ganon tayo kamahal ang Panginoon, mga kapatid, na kahit anong pagkakamali, pinatata sa Isaiah chapter 1 verse 18, sabi nga niya po doon, kahit na ganong kabigat ang kasalanan natin, God will forgive us. At sabi nga niyon, dilinisin na tayo as clean as the snow. Maputi, walang-wala na. Now, we should know that good things are not going to happen when we choose to sin. Kapag tayo, pinili natin na gumawa ng masama at magkasala, ano magandang mangyayari sa buhay natin? Naalala ko po, one time, aming anak, ni Starlinda, yung aming eldest son, si Neil, na ngayon nasa New Zealand, bago sila pumunta noon, nag-confide siya sa amin. Dahil sa siya'y talagang, itong anak naming to, talagang magaling magsalita. So sa kanyang trabaho, maraming ma-attract. At nag-confide siya na may konting problema sa relationship. At nung oras na yon, hindi ko alam kung paano ko siya bibigyan ng advice. Ang sabi ko lang po sa kanya ganito, anak, ganito, kung gagawin mo ang tama, ang unang matutuwa ang Panginoon. Of course, ang pangalawang matutuwa ang iyong asawa, ang iyong mga anak, kami rin na bilang iyong mga magulang, at ganun din ang iyong neighbors and friends, matutuwa sila. But, sabi ko, kung gagawin mo ang mali at iyong itutuloy ang relasyon na yan, unang-una na malulungkot ang Diyos. Malulungkot kami ng iyong mami, malulungkot ang iyong asawa, ang iyong mga anak, your relatives, your friends, your neighbors. Ganun kasimple lamang aking sinabi sa kanya na bago mo gawin ang bagay na yan, pag-isipan mo mabuti, anak. At salamat sa Panginoon, hindi nga niya tinuloy. At ngayon, they are happily mag-asawa sa New Zealand. Malalaki na rin kanilang mga anak. In fact, yung dalawa ay kasal na.
meron na siyang apo. So sa amin parang tawag doon, apo sa tuhod na ang mangyayari po doon. So nakakatuwa, no? Na ang mga tao, no, by the grace of God, na pinili niya na gawin na mabuti. Ganon din po tayo, mga kapatid, sa lahat ng bagay, kasalanan man niya, maliit man o malaki, yun lamang po pinakamadali. Kapag ginawa mo ang tama, ang Diyos matutuwa, ang asawa mo, magulang mo, mga anak mo, your neighbors, your friends. But, pag ginawa mo ang mali, malulungkot ang Diyos, ang magulang mo, ang asawa mo, mga anak mo, lahat ng tao. Amen. Now, tuloy tayo. At ang mangyayari nga po doon, dahil sa kapag pinili ang paggawa ng kasalanan, of course, ano in-expect mo mabuti? At hindi lamang po yun. Even worse things are in store if we choose to sin. At pwedeng mas worse pa ang mangyari kapag pinili mo magkasala. Ngayon, itong Galatians chapter 6, no? Verse 7 and 8, na bago tayo magtapos, mga kapatid. Napakagandang talata po nito. Very powerful, pero marami ang hindi binibigyan ng pansin itong verse na ito. Hayaan niyo basahin ko. Galatians chapter 6, verse 7 and 8. Do not deceive yourselves. Do not deceive yourselves. No one makes a fool of God. A person will reap exactly what he plants. If he plants in the field of his natural desires from it, he will gather the harvest of death. If he plants in the field of the Spirit, from the Spirit, he will gather the harvest of eternal life. Tatlong bagay. Unang-una, we reap only what has been sown. Kagaya kay David, isang napakagandang halimbawa. Aani mo lamang kung ano ang iyong itinanim. Pangalawa, we reap the same in kind as we have sown. Kung ano ang tinanim mo, kung anong uri na iyong itinanim, ang siya ring uri ng iyong aanihin. Pangatlo, we reap in a different season than we sow. So, ibig sabihin, maaari hindi natin kagad makita, no, yung ating wrong choices and decisions. But definitely, si Lord sa Book of Ecclesiastes, chapter 3, si Lord magsiset siya ng time. Yung time na yon, kung kailan natin haharapin kung ano man yung bad choices or good choices, bad decisions and good decisions na ginawa natin. Para sa gayon, mga kapatid, kaya natin ito tinatalakay na maging aware tayo as Christians na kamuhian natin ang kasalanan. Ang kasalanan ay kasalanan. Kailangan kumakatok pa lamang yan ay tumatakbo na tayo, mga kapatid. Hindi mo pwedeng salubungin yan. Kailangan natin tumakbo, talikuran, kamuhian ang kasalanan for us to experience na sinasabi ng Panginoon na the fullness of blessing at yan ay kasama natin ang ating Panginoon. Amen. So magandang umaga po sa inyo, mga kapatid. Thank you, Lord. At salamat, mga kapatid, sa inyong patuloy na panonood. Ngayon, sa ating Bible readings for today ay... Opo. At wala po tayong question na binigay sa inyo for today. Ito'y bonus. Walang question. Dahil total naman sa Sunday ay maraming regalo na matatanggap ang bawat isa, mga kapatid. At dahil tayo ay 41th year, ay maraming different gifts na 41. So expectin niyo po yan. Kaya wala man tayong question for today. But anyway, ito po yung ating readings sa Book of Ezekiel, Ezekiel chapter 19 hanggang, tama ba yan? Hanggang chapter 26? Ezekiel chapter 19 hanggang 26. Luke chapter 9 verses 18 to 62. Luke chapter 10 verses 1 to 42. Psalm 119, 137 to 176. Mukhang mahaba talaga yung ating readings for today.
Oo, anyway, ilang araw tayo mga kapatid. But anyway, mga kapatid, magandang umaga po at see you on tomorrow para sa ating awit ng pag-ibig. At siyempre, sa Sunday, remember, yung inyo pong mga ticket. Huwag niyong kakalimutan. So maraming salamat. Good morning. God bless you all. Salamat po. 2 Timothy 2